Mga katambay, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nakakalungkot po ito mga tambay para sa ating bansa. Alam naman po natin ang ating bansa ay talagang napunta na raw po o napunta na ayon sa Vice President sa basurahan. Tapos makakabalita tayo sa isang kapatid ng Pangulo na ibabalita po sa atin ni Senadora Amy Marcos ng palasyo o ang namumuno na sa atin ay hindi na Marcos, yung binoto po ng taong bayan. Ang namumuno na raw po sa ating pamahalan ngayon ay Romualdez daw po at Araneta. Talagang lumalabas na po yata ang totoo dahil mismo galing, di ba? Diba? Nagkakatotoo po yung sinasabi po ng Vice President na hindi marunong maging presidente at yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na meron tayong weak na leader dahil weak daw po ang Pangulong Marcos ayon sa dating Pangulong Duterte at syempre po may karga-arga pa. Pulburon. Mukhang nagkakatotoo na po yata lahat ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte at Vice President. Dahil ito po, mismo po ang kanyang kapatid ang nagpahayag na kung gaano po kahina ang isang Marcos Jr. mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at ang pahayag po ni Senadora Amy Marcos sa kanyang pamilya. Play ko lang po. Iginiit ni Senator Amy Marcos na hindi na isang Marcos ang may kontrol sa gobyerno kung hindi ang mga Romualdez at Araneta. Sa isang video na pinost ng senadora sa kanyang official page, sinabi niyang hindi papasok ang isang tunay na Marcos sa alyansa kasama ang mga politikong umano'y tumalikod sa kanilang pamilya noong 1986. Binanggit din niya na ang patuloy na pag-aangkat ng bigas at kawalan ng hustisya ay patunay na hindi na umano Marcos ang namumuno sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Wala pang reaksyon ang Malacanang hinggil sa naging pahayag ng presidential sister. Yan po mga tambay, pamilya po nila yan At talagang mukha talagang nagkatotoo na lahat, di ba? Pati po ang pambubudol na nangyari po sa taong bayan at sa pamilya Duterte at kay Vice President. Dahil ganyang klase lang po pala ang hinalal ng taong bayan. Kung pakikinggan po natin at paniniwalaan po natin ang isang senadora, Amy Marcos, malaki naman po talaga ang katotohanan dahil pamilya niya po ito Mas higit po siyang nakakakilala dahil pamilya niya po ito. Kapatid niya po ang Pangulo. Hipag niya ang isang Araneta at pinsan niya ang isang Romualdez. Mga kababayan. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Nakita niyo po ang nangyari sa ating bansa. Nilagay lang po ang ating bansa sa kahihiyan, di ba? Kahihiyan. At nakita po natin kung paano po nila pinulitika ang mga Duterte. Nakakalungkot. Tapos dinala tayo ang ating bansa sa 3 taon na issue na isang damukal na korupsyon. At syempre po pamumulitika. Grabe. Pero isa pong Marcos din ito mga tambay. Pamilya niya po ito Wala po ba sila karga-arga? Yung sinasabi rin po ng dating Pangulong Duterte. May karga-arga po itong mga ito. Hindi lang po pulburon. Marami pong karga-arga ang pamilya po ng Pangulong Marcos. Kung nakita po natin, kung paniniwalaan po ng Pilipino ang kumakalat po. Kumakalat international na po. Ito po, isa po ito sa karga-arga nila. Yung hindi po maipaliwanag na ill-gotten wealth. Di ba? Isang damukal na kayamanan na hindi po maipaliwanag kung saan galing. Galing po ba ito sa taong bayan? Isang damukal. Hindi po ito bababa sa 100 bilyong dolyar. At napakaraming ginto, mga tambay. Putok na po ito around the world. Napakaraming bansa na po, mga tambay. At sinasabi po rito rin na napakaraming bansa na meron po silang deposito o tinatawag na tagong yaman daw po, di umano. At syempre po, naka-freeze. Ito po, pakinggan po natin ito mga tambay. Ito po kalat na kalat po ito yung mga tagong yaman po yata nila. At isa rin po, kasama rin po isang senadora dito mga tambay. Kasama rin. Isama rin po natin sa kukomentuhan natin ito mga tambay.
Philippine Marcos family reported for money laundering in Hong Kong. Taiwanese businessman Mr. Penn submitted evidence to the Anti-Money Laundering Department of the Hong Kong Monetary Authority in Hong Kong on the 14th of this month, reporting that the Marcos family of the Philippines was engaged in money laundering activities in Hong Kong in the name of bulk gold transactions, the amount of which was extremely huge. Mr. Perm said that the Hong Kong Monetary Authority has filed a special case. This case involves a large amount of gold trading. The whistleblower has obtained evidence of a batch of 350 tons of transactions and obtained information on 18 bank accounts of the Marcos family around the world, involving deposits of more than 100 billion USD. Imelda Marcos, wife of former President Marcos, authorized her housekeeper Indito to act as the seller through different shell companies to sell gold to several European and American companies from 2006 to 2011. The transactions were arranged by the private banking department of HSBC in Hong Kong, and the whereabouts of the cashed funds are unknown. More than 10 middlemen involved in the transaction came from the United States, Australia, Japan, South Korea, Taiwan region, and the Philippines, and Mr. Hearn was one of them. According to Mr. Firm, the Marcos family has held a huge amount of gold since the 1990s, far exceeding the normal commercial or personal holding scale, and has failed to provide proof of legal origin. The source of the gold is questionable, and there is sufficient reason to suspect that it is ill-gotten gains. According to Hong Kong's anti-money laundering... Yan po mga tambay. Yan po'y kalat na po yan. Kalat na kalat po yan mga tambay. Saan po? Halos sa buong mundo na po, pinag-uusapan na po yan. Yan pong kaperahan po nila mga tambay. Nakita niyo po, pamilya po ito. Pamilya Marcos. Kasama po dyan ang pinsan. Mga Romualdez. Sila po yan. Nasa circle Di ba? Ano pa? Araneta. At ano po ang binigay pong issue sa atin? Ngayon po, nagpapahayag na po ang Senadora Amy Marcos na talagang ang nagpapatakbo na raw po ay Romualdez at itong Araneta, mga tambay. Nakita niyo po ang ginawa po sa ating bansa itong pamilya na ito. Pamilya niya po ito Binigyan tayo ng ganitong klaseng leader. Tapos ngayon, magpapahayag ang Senadora Amy Marcos na para siyang iba. Samantalang siya rin mismo may karga-arga na hindi maipaliwanag po na kung gaano karaming kayamanan, ginto, na nakapris, mga tambay, money laundering. Di ba? At ito po yung mga ano nila Ito po, pakinggan po natin lahat mga tambay. Yung mga sinasabi po na mga issue nila. Marami po ito Tingnan po natin ang mga issue nila. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, dediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez
na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget... Yan po mga tambay, kung ano po ginagawa ng speaker, mga tambay, sa budgeting natin, kumalat po yan. Grabe po sila magdagdag. Yung mga sinasabi extraordinary po pagka sila po gumawa ng budget. Ito po, isama na po natin lahat mga tambay kung anong klase pong pamilya meron sila. Ito po mga tambay. Ito pa, marami pa po yan. Huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. Akap, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamiligay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko. Yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. Yan po mga tambay, nakita nyo po yung mga ginawa po nilang trabaho. Ito pa po, tingnan po natin lahat. Yung mga trabaho po nila. I agree with the assumption that he is a drug addict because continuously refuses to do a drug test. Ay, lahat sa gobyerno, mag-drug test na yung lahat. Lahat ng mga congressman ninyo, pa-drug test nyo. Diba? Pa-drug test nyo din yung AFP. Pa-drug test nyo din yung lahat ng PNP. Somehow, hanggang ngayon, OVP pa lang din ng papadrug test. With fractured governance. I was a member of cabinet, so I have personal knowledge. I agree with fractured governance. Yan po mga tambay, ito nyo po. Ito yung mga tambay. Lahat po, ayun po, dahil may personal knowledge po ang Vice President. Pagtungkol po saan? Sa Bolboron. Kaya kailangan po inahamon niya, di ba? Lahat magpa-drug test. Office of the Vice President pa lang po ang tumutugon po na magpa-drug test mga tambay. Pero yung mga ahensya, Senado, Kongreso, Kapulisan, PNP, AFP, ay hindi po tumutugon mga tambay. Kaya nga po ang hiling ng Vice President, magmula sa Office of the Vice President, tumugon na po. Tumugon. Ito pa po mga tambay. Hindi natin. Marami po yan. Karga-arga nila. Ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Tapos nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung... Nakita nyo ba mga tambay? Yan po naman, nakita nyo po mga issue po. Issue ng Romualdez at issue ng Araneta at issue ng Marcos. Ito pa po mga tambay. Nakita niyo po yung mga leader po natin ngayon na pinagkatiwalaan natin nung halalan mga tambay. Grabe, no? Marami pa. Pakinggan natin lahat mga tambay at saka natin komentuhan. With PDP. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya. He's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate.
Pero aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Kasi spoiled child, only son. He delivers English articulate. Pero aral kasi kung saan-saan sa labas. Are with Nakita niyo mga tambay? Siya na po, dating Pangulo na po yan. Kahit nung presidente po siya. Diba, sinasabi na po niya yan sa mga Pilipino sa atin na talagang hindi po siya believe sa Pangulong Marcos. Isa daw pong weak leader. Ngayon po, lumalabas na po ang katotohanan, di po ba? Dahil mismong Senadora Amy Marcos na ang nagsasabi mga katambay. Grabe, no? Lahat po ng issue meron po sila. Itong pamilya na ito. Magmula po sa pera, ginto, sa pulburon, at sa pagiging weak leader. Kumpleto po, di ba? Itong pamilya na ito, Marcos, Araneta, Romualdez. At ang isa pong nagsasalita na ngayon, ang isang senadora, isa rin pong Marcos na meron po ding issue. Saan po? Sa ginto. 18 bansa. Meron daw po silang tagong yaman. 18 bansa. At isang damukal na ginto. Itong pamilya na ito, mga tambay. At ang nagsasalita po sa atin ngayon na Romualdez na raw po at Araneta ang may control ng pamahalaan, mga tambay. Nakita niyo po yun? Kontrolado raw po. At yung kumukontrol ay pare-parehas din po sila. Yung kinukontrol, napakarami din po ng issue nung kinukontrol ang Marcos. Di ba ba? May issue ng pulburon. Di ba ba? Pamumulitika. Pagiging weak leader. Di po ba? At isang damukal na nakatago sa labas ng bansa. At pinag-iinteresan na po ngayon. Pinag-iinteresan na po ng mga bansa kung saan po nahando ang kanilang kayamanan na sinasabi hindi daw nakaw. Pero pagka ang bansa na po kung saan nila nilagay ang sinasabing ill-gotten wealth daw po di umano, ay ano sinasabi ng mga bansa katulad ng Hong Kong? Money laundering. Di po ba? Kung yun po ay hindi money laundering, matagal na po nila nakuha yun. Di po ba? At meron din po sa bansang Amerika. At napakarami pang bansa na meron po silang nakatago na hindi po yata nila makuha. Baka pinag-iinteresan na ng mga bansa dahil napakarami. Di po ba? Pwede po kasing pag-interesan ng bansa yon. Katulad po ng Hong Kong. Yung Hong Kong kasi parte po ng China yon. Di po ba nakakaproblema po ang Pilipinas ngayon sa China? Di po ba? Papayag ba ang China na hindi nila naibigay na basta-basta yung ganong kalaking ginto sa Hong Kong? Sige nga. At kailangan niya na ipatunayan nila na hindi nakaw yan. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, napakatindi po itong pamilya na ito na nakabalik po sa kapangyarihan. Di kaya, nagtatanong na si Kamanong, sa dami po ng isyong pumuputok, yung binabanggit po natin, pera, ginto, di ba? Pulburon, at pagiging weak leader. Naghalal po tayo ng ganyan. Matagal na po sinasabi sa atin ni dating Pangulong Duterte yan. Hindi po kasi tayo naniwala. Di po ba? Dahil po kay Vice President Sara Duterte. Dahil po napaniwala nila, lalong-lalo po ni Senadora Amy Marcos. Niligawan po nilang pilit ang isang Vice President. Kaya nga pati ang Vice President ngayon talaga sising-sisi siya. Dahil mismo siya, nagkaroon na po siya ng personal knowledge. Nakapasok po siya sa gobyerno, kaya nakita niya po ang galawan nila. Nakita niya lahat. Sa droga, sa pera, at sa kapangyarihan kung paano sila humawak. Napakaraming paglabag daw po. Di po ba? Nakita niyo po. Kaya po magkakaroon ka ng idea logic. Magkakaroon ka ng logic, mga katambay. Ano po yung sinasabing logic ni Kamanong? Yung kayamanan po nila halos nakapris. At may mga issue na ill-gotten. Yung ill-gotten wealth daw po, mga katambay. May mga issue, di ba? Katulad po niyan, isang damukal lang nasa Hong Kong, hindi po nila makuha. At ganun din po yung nasa bansa na sinasabi po
mga nagbabalita sa labas ng bansa. Dahil po yan, kalit na kalat. Yung napakinggan po natin, yan po, balita po yan ng ibang bansa. Pero hindi po binabalita sa atin yan, mga kababayan. At lahat po halos ay hindi po nila nakukuha. Katulad po nung nasa Amerika yata, napakarami rin, hindi nila makuha. Kaya po makapag-iisip ka bilang ikaw matinong Pilipino. Kung naka-freeze po ang kanilang kayamanan, wala silang ganong kalaking kayamanang hawak ngayon dahil naka-freeze. Sige nga. Tapos yung nangyayari po sa ating bansa ngayon na talamak ng 3 taon, ang korupsyon. Ano po sa palagay nyo? Sanay po sila sa napakaraming kayamanan na hindi naman po nila mahawakan. Habang hindi nila nahawakan ito, sa tingin nyo, ano gagawin po nila? Naglabasan po ngayon 3 taong issue. Issue na wala di umano o binenta daw di umano yung ginto sa Central Bank. At isang damukal na kayamanan na puro issue ng korupsyon. Di po ba? Tapos isang damukal na confidential fund ng Pangulo na mahigit 5 billion a year. Di po ba? At yung mga paglipat-lipat ng pera sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng PhilHealth, PDIC, SSS, GSIS daw. Di po ba? At yung mga budgeting kung paano nila ginagawa ayon sa Vice President na kontrolado ng tambaluslus daw po at saldi ko no sinasabi ng Vice President nung panahon pa siya ay Deputy Secretary na billion-billion po ang inilalagay nila. Idinadagdag nila sa pondo. Nakita niyo po? Bakit po sila kaya timawa sa pera? Sa tingin niyo? Bakit kaya sila? Bakit kaya sila parang sabik na sabik sa pera? Bakit kaya? Hindi kaya dahil ang kayamanan nila ay naka-freeze. Hindi nila magamit totally ang mga nakatagong kayamanan nila sa labas ng bansa na isang damukal. Ito pong pinalabas na kumakalat ngayon na pinahayag ng ibang bansa. Ibang bansa galing ito Di ba? Isang damukal na kayamanan, $100 billion, 350 tons of gold. Hong Kong pa lang yan. Wala pa siguro yung nasa ibang bansa dahil 18 daw po yan. 18 daw po na bansa na merong ari-arian na tinatago. Mga kababayan. Di po ba? Kaya makapag-isip ka Kaya hindi kaya nangyayari sa bansa natin na isang damukal at talagang puro issue ng korupsyon ang nangyayari sa ating bansa. Walang mga malalaking programa na pupunta lang sa korupsyon kaya. Dahil dito, dahil yung kanilang kayamanan ay hindi maibalik sa kanila. Kung talagang kanila yon o hindi nakaw yon, di umano. Di ba? Yun ang malaking question mark yun saka malaking tanong ng taong bayan doon. Paano ka nagkaroon ng ganong kalaki? Mga tambay. Paano kaya nagkaroon ng ganong kalaking kayamanan ang Marcos? Sige nga, naglingkod po na mahigit 20 taon bilang Pangulo ang Marcos Sr. Paano kaya, mga kabayan? Di po ba? Paano lumaki ang ganitong kalaking asset? Malinis po kaya itong mga sinasabing mga nakatagong kayamanan, karamihan ay ginto? Sa 18 bansa, ayon po sa mga nagpapatotoo ng mga international news. Kaya, tapos ngayon magsasalita sa atin ang isang senadora, Amy Marcos, parang ang kanyang kapatid ay naagrabyado at kinukontrol ng Romualdez at Araneta. Ang tanong, anong klase po ba ang Marcos? Wala po ba itong karga-karga? Wala po ba itong issue ng korupsyon? Matitino po ba ang politiko? Sila? Sa mga natutuklasan po ng mga Pilipino? Hindi po ba sila iisa lang ang kulay? Iisa lang ang dugo? Hindi kaya? Iisa lang? Lahat sila may issue. Pera, pulburon, ginto. Sila halos lahat may issue. Hindi kaya? Paano titino ang gobyerno natin? Kahit saan mo ibaling ang iyong ulo. Di ba? Ibaling mo sa kaliwa, makakita ka ng issue. Korupsyon. Bumaling ka sa kanan, ganun pa rin ang issue.
corruption pa rin. Ginto, pulburon. Lalo na kung diniretso mo pa ang iyong tingin. Mga kabayan, ganun pa rin ang issue nila. Kumpleto pa rin ang pamilya nila. Pamilya Romualdez, Araneta, Marcos, ganun pa rin ang mga issue. Di umano, may ginto, may pera, at may pulburon. Grabe. Di po ba? At meron pa karga-karga bilang weak daw. Weak leader. Nakita niyo po? Nakakalungkot. Talagang kawawang kawawa po ang ating bansa. Tapos ganito lang po ipapahayag sa atin ng isang senadora, Amy Marcos. Nakala mong kakaiba sila at kakaiba siya. Paano ka magiging kakaiba, Senadora Amy Marcos, sa iyong mga pinahayag? Mismo ang pamilya mo ay napakaraming karga-karga na hindi maipaliwanag sa taong bayan. Nakatago, sekreto. Nabubunyag lang po ngayon, unti-unting binubunyag na ibang bansa. Di po ba? Dahil napakalaki at napakarami po ninyo yatang tinago ang inyong pamilya. Isang damukal po yatang itinago nyo sa mga Pilipino. Ngayon po, yung ibang bansa na po ang nagpapasabog dahil yata gusto nyo nang makuha. Kaya nga po natutuklasan ng mga Pilipino dahil magmula yata nung maging presidente ang sinasabi pong weak leader at gumagamit ng pulburon ay mukha yatang nagtatry na po yata ang pamilya nyo, Senadora, na makuha na ito sa labas ng bansa. Kaya lang yung sinasabi nga natin, mukhang pati yata ang ibang bansa kung saan nahandun ang nakatago nilang kayamanan yata ay pinag-iinteresan na po ng ibang bansa. Mukhang hindi po yata nila basta-basta makukuha. Mga tambay. Dahil ano po gagawin ng mga bansa na kung saan nahandun ang kayamanan daw nila di umano? Money laundering. Money laundering lang ang sasabihin. Hindi na makukuha basta-basta. Unbelievable. Kaya po ang naghihirap ngayon at naghihikahos, mga tambay, dahil hindi nila makuha, ang pera ni Juan de la Cruz yata ang pinag-iinteresan yata nila na sinasabing Araneta, Romualdez, Marcos, di umano. Mga kababayan, parang inililigtas pa. Parang sinesave pa ni Senadora Amy Marcos ang kanyang kapatid na tinatawag na weak leader ng dating Pangulong Duterte. At sinasabi ng Vice President na talagang gumagamit daw po dahil takot na takot daw po magpa-drug test. Lalong-lalo sa hair follicle drug test. Takot, mga tambay. Tanging Office of the Vice President lang ang nagpa-drug test. Pero yung opisina ng Presidente, institusyon ng Senado at Kongreso, institusyon ng AFP, institusyon ng PNP, ay hindi po nagpa-drug test. At ganoon din po ang mga department natin, mga DOJ, mga tambay. Ito pang DILG. Hindi po nagpapa-drug test po yan. Pati po sana lahat ng kapulisan, mga kasama, PIDEA. Pero, mga tambay, pag naupo naman po ang Vice President, mauobliga na po sila magpa-drug test lahat. Dahil gagawin po itong batas. Napaka-importante na po na mangyari po yan na maging batas. Kasi napapasok na po at mukha pong bumabalik na ating bansa sa pagiging narco-politics. Mga kababayan. Kaya kailangan po ito'y agapan. Agapan. Ngayon, kung ito pala ay iba na ang namumuno sa atin, karapat dapat po pala itong ma-impeach na, mga kababayan. Dapat po palang ma-impeach na ang Pangulong Marcos. Dahil iba na po pala ang kumukontrol. Di po ba? Kung meron tayong Pangulo na ganyan po, kinukontrol lang po ng asawa at pinsan. Di po ba? Mas karapat dapat na ito'y tanggalin na at impeach. Di umano? Di po ba? Dahil saan lalo po dadali ng ating bansa? Sige nga. Wala palang sariling pag-iisip at sunod-sunuran lang at nakokontrol lang pala ng asawa at ng pinsan ayon sa senadora. Di ba? Pero sa kabila nun, wala rin po tayong aasahan kay Senadora Amy Marcos. Alam niya pala ang issue na kontrolado na. Kinokontrol na ng kanyang hipag at kanyang pinsan. Pero wala pa rin po siyang ginagawa. Hindi pa rin niya iniimbestigahan. Meron naman po siyang kakayahang mag-imbestiga. Siya po isang senadora. Kaya niya po imbestigahan, lalong-lalo yung sinasabi niya
na kinukontrol na kanyang pinsan. Napakarami pong issue ng pinsan niya. Ganun din po ang kanyang hipag. Pero hindi niya po ito iniimbestigahan, mga kababayan. Bakit kaya? Bakit kaya ngayon lang siya nagsalita? At parang sinasabi niya na nagagamit lang siya at nagagamit ang Pangulong Marcos na parang walang alam sa lahat ng nangyayari po sa ating bansa sa sobrang issue ng korupsyon at pamumulitika sa mga Duterte. Parang ang nangyayari ang Pangulong Marcos pagka ang Senadora Amy Marcos ang paikinggan natin walang walang kinalaman halos ang kanyang kapatid dahil kinokontrol ng kanyang asawa. Ganon? At ng kanyang pinsan? Ano yan? Yung kapatid mo? Special? Special po ba yan? Kaya nga tama-tama yung sinabi ni Pangulong Marcos wala yan. Wala yang Pangulo na weak yan. Mga tambay, spoiled yan. Spoiled brat yan. Spoiled brat yan ang Pangulo. Dahil nga yan, nakita, hindi kasi naghirap yan. Hindi naghirap yan. Lahat nakukuha niya. Lahat ng gustuhin niya, meron siya. Kaya nga hindi mo makitaan na siya po ay makamahirap at makabayan. Nakita niyo po ang kanilang style. Napakahilig po saan? Kalayawan, party. Diba? Puro party. Meron pang mga mamahaling manunod ng mga karera, 'di ba? Mga NASCAR, kung ano-ano po, 'di ba? At napakahilig po sa travel at napakahilig po yata saan? Sa pulburon session. Pulburon session ayon sa Vice President, mga kababayan. Kaya dito po sa pinahayag ng Senadora Amy Marcos, wala rin po alam na rin po, hindi nyo rin po mapapabango at hindi nyo rin po maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa inyong pamilya, sa inyong hipag at sa inyong pinsan. Hindi na po. Kahit ano po ang gawin nyo na pagtatakip na kesyo ang Pangulong Marcos ay kontrolado na ng kanyang asawa at kanyang pinsan na Araneta at Romualdez, hindi na rin po Hindi na rin po kayo paniniwalaan ng majority ng mga Pilipino. Dahil isa po kayong Marcos at meron din po kayong karga-karga kayamanan na hindi po maipaliwanag ninyo sa taong bayan kung bakit po napakarami nyo pong tagong yaman sa buong mundo. Napakaraming bansa. Nakapris po. Ipaliwanag nyo po yan kung saan po galing yan, isang damukal na kayamanan na ini-issue sa inyo ng money laundering. Hong Kong pa lang yan. Hindi pa nagsasalita ang ibang bansa, mga kababayan. Di po ba? Isa rin po kayo, Senadora. Isa rin po kayo dyan. Involved din po kayo dyan dahil pamilya nyo po ang Marcos, kasama po kayo riyan. At kung yan po ay makukuha nyo, ay isa rin po kayo sa makikinabang niyan, di umano. Yang mga isang damukal na gintot, isang damukal na dolyar, isa rin po kayo ron sa makikinabang. Di po ba, Senadora? Kaya po mga katambay, maging matalino po tayo. Mga kababayan, hindi po natin kailangan yung mga release statement lang po. Wag na po tayo maniwala sa mga release statement na kesyo. Iba na nagpapatakbo ng bansa. Kinukontrol na ng Romualdez. Araneta. Ngayon lang siya nagsasalita kung kailan ang ating bansa ay lugmok na sa utang at lugmok na sa kahirapan at lugmok na sa kahihiyan. Ngayon lang siya nagsalita, ang Senadora. At ngayon lang niya binabakbakan ang administrasyon ng kanyang kapatid na kinukontrol na pala matagal na ng kanyang pisan at kanyang hipag. Bakit ngayon lang? Kung kailan malapit na ang botohan, ilang tulog na lang, ngayon ka magpapaputok at magpapasabog. Kirami-rami mo rin karga-kargang issue sa gintot pera at pulburon issue. Di po ba? Mahiya-hiya naman po kayo sa balat nyo. Isa rin po kayong dugong Marcos. At nakita rin po namin kung paano po ninyo binudol ang pamilya Duterte. At nakita rin po ng taong bayan. At narinig din po ng taong bayan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Bakit hindi sinama sa kinasuhan
ang Marcos Jr. sa pagkidnap sa kanyang ama. Bakit? Bakit nga ba, Senadora Ay Marcos? Hindi mo sinama sa kinasuhan. Yan yung gusto mangyari ng Vice President. Kung itinuturing mong kaibigan ng Vice President at sinasabi mong sinasabi mong mali ang proseso na ginawa at napakaraming paglabag, di po ba dapat unahing kasuhan ng kapatid nyo, Commander-in-Chief? Dahil hindi naman po ito makukuha o hindi ito may ihahatid. Dahil hindi naman po kinuha ito ng ICC Hinatid. Special delivery. Kung wala po itong approval ng inyong kapatid, may special delivery po ba? At may mangyayari po bang kidnapping ayon sa Vice President? Bakit po hindi nyo kinasuhan? Bakit kaya, Senadora? Ang kinasuhan nyo lang po yung magkapatid na Remulla at yung dalawang general, Marbil at Torre, at isa po sa DFA. Bakit po ganun? Commander-in-Chief. Kaya mukha po yatang meron kayong pinagtatanggol. Kahit po dito, mga katambay, hindi nyo rin po mabanatan ng inyong kapatid. hindi nyo nga maidemanda. Hindi nyo nga maisama sa mga investigasyon, mga kababayan. Kaya po, wag na po tayong magpabudol, mga kababayan. Kung ay nilalapit ni Senadora Amy Marcos na nagagamit lang ang kanyang pamilya at kinukontrol ng Romualdez at Araneta, maniniwala po ba tayo dyan? Mas marami pong karga-karga silang ginto, kayamanan, pera na nasa labas ng bansa at yung issue ng korupsyon sa ating bansa ng 3 taon. Pamumulitika. Kaya po mga kabayan, maging matalino po tayo. Black voting po tayo mga tambay. Kahit ano po sabihin ni Senadora Amy Marcos, ay wala na po yatang maniniwala sa kanya dahil sa dami po ng issue ng pamilya niya. Lalong-lalo po sa pulburon, ginto, pera, at pamumulitika, mga kabayan. Black voting po tayo mga tambay. Black voting, solid PDP po. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At shoutout din po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisug, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam at si Annie Joe. Maraming salamat po sa mga biyaya pong pinagkakalob ninyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Siyempre po, yung mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, ay thank you po. At yung mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At siyempre po, yung dasal at panalangin po na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at ganun din po ang Vice President, naway maingatan po sila mga kabayan. At siyempre po, bago po tayo magpaalam, black voting po tayo mga tambay. Black voting, PDP laban na mawakasan na po at talagang matuloy na po yung impeachment. Yung totoong impeachment po ay matuloy na po. Dahil kung ganito po ang nangyayari sa ating gobyerno, na iba na po ang nagpapatakbo ng gobyerno ayon sa Senadora, ay dapat na po itong mapalitan yata. Ma-impeach na yata mga tambay. Thank you po mga tambay. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.